sinaunang malay ay nanirahan sa isang rehiyon na kung tawagin ay Jambangan na ang ibig sabihin ay lupain ng mga bulaklak. Ang mga malay ay nagtayo ng kanilang mga pamayanan sa tabi ng pangpang ng ilog at tinawag na mga tao ng ilog. Nang maglao, ang mga sabat at mga badyaw na dumating sa kanilang mga bangka o hintas ay nangyari. Ang lungsod ng Jambangan ay may mayaman at makulay na kasaysayan. Ito rin ang sentro ng barter trading sa pagitan ng mga Tatchik at mga naninirahan dito noong ika-13 at ika-14 na siglo. Nang ipadama ng mga Kastila ang kanilang presensya sa isang maliit na misyong Katoliko na itinayo sandali sa La Caldera na kilala ngayon bilang Recodo. Ng Abril 1635 sa pamumuno ni Kapitan Juan de Chavez kasama ang 300 sundalong Kastila at 1,000 Cebuanos. Sila ay lumapag sa Jambangan at pinangalanan ito Bagong Bayan. Simulan nilang salakayin ang bayan ng La Caldera hanggang sa masakop nila ang buong peninsula. Ang tagumpay ng kanilang mga pag-atake ang nagbigay daan para masimulan ang konstruksyon ng buong o tanggulan ng mga Kastila sa rehiyong ito. At noong ika-23 ng Hulyo, 1635, ang batong panulok na tinatawag na Fort Pillar ay inilatag ni Padre Melchor Gayero na bago ang Zamboangan patungong Zamboanga. Ito ang petsa ng pagkakatatag ng lungsod ng Zamboanga. Isinilang si Vicente Alvarez noong ika-20 Abril 1862 sa Magay, Zamboanga. Dahil malapit ang ama niya kay Gobernador General Ramon Blanc, itinilaga siya ng palasyo ng Malacanang bilang segundo opisyal mayor. Dahil sa madalas na pagpunta ni Alvarez sa Mindanao at Sulu, nasaksihan niya ang labis na paghirap at pagmamaltrato ng mga Espanyol. Dahil sa gustuhang mapalaya ang kanyang kababayan sa mapang-aping dayo, sumapi siya sa katipunan ng ito ay itatag noong 1892. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang posisyon upang maipasa ang mahalagang impormasyon sa katipunan. Gayunpaman, natuklasan ng kanyang pagiging miyembro ng sumiglap ang Rebolusyong Pilipino noong 1896. Bilang parusay, pinadala siya sa Sulu upang pagkasunduin ng dalawang umaangkin sa trono ng sultano at anyayahan ng mga ito na sumapi sa koronang Espanyol. Dahil sa kanyang husay sa diplomasya, ay mabilis na naayos ang nasabing gusto. Dahil dito, itinalaga siya ng sultan ng titulong Dato Tumanggung o Royal Marshal of Camp. At noong 1898, inorganisa ng mga kilalang Zamboangueñong ang revolusyonaryong grupo upang labanan ang mga Espanyol na nananatili sa Zamboanga. Pagkatapos ay naghalal sila ng mga mamumuno sa Zamboanga. Mariano Arquiza, Commander ng Santa Maria; Isidoro Miguel, Commander ng Tetuan; Fruto Bucoy, Commander ng Ayala; Laurelio Alfaro, Commander ng Mercedes; Vicente Alvarez, Commander-in-Chief ng Zamboanga. Mabuhay ang Zamboanga! Mabuhay!
susuko ang Zamboanga. Lalabanan natin ang sinumang dayuhan hanggang sa huling tao nito. Sinamantala ni Alvarez ang nabawasang puwersang Espanyol at sinimulan ang pag-aalsa sa Zamboanga noong Marso 1898. Nakuha niya ang buong peninsula maliban sa mabigat na tanggulan ng daungan ng lungsod ng Zamboanga at Fort Pilar. At noong ikapito ng Abril 1898, sa gitna ng tahimik at dilim ng gabi, palihim na pinangunahan ni Alvarez ang paglusog sa mga bapor pandigma ng Kastila na nakahimpil sa kipot ng Basilan. Mayong 1899, tuluyang nakubkob ni Alvarez ang buong daungan at kuta ng Zamboanga at dahil dito, iginawad sa kanya ni Aguinaldo ang ranggong general. Kamatayan para sa mga dayuhan! Ang buong puwersa at lakas, muling nilusog ni Alvarez ang Fort Pilar. Sumuko ang pinakahuling gobernador general ng Espanya sa revolusyonaryong pamahalaan ng Zamboanga. Kasunod ng pagbagsak ng Fort Pilar ay ang pagkakatatag ng Republika ng Zamboanga at niluklok si General Vicente Alvarez bilang unang pangulo.